bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng pagmamahal at pagsusumikap, mga pamilyang nangangarap ng mas maginhawang buhay, mga magulang na handang magsakripisyo, at mga anak na umaasa sa mas maliwanag na bukas. Dito nagsisimula ang kwento ng Joy Nostalgia Foundation. Isang kwento ng malasakit at pagmamahal na parang sa isang pamilya. Sa bawat proyekto, bawat pagtulong, at bawat pusong naglilingkod, hindi lamang kami nagbibigay ng suporta. Kami nagtatanim ng pag-asa, nagbibigay lakas, at lumilikha ng bagong landas upang matulungan ang mga pamilyang sama-samang bumabangon at umaasa sa mas magandang kinabukasan. Dahil tulad ng pagmamahal sa sariling pamilya, ang aming misyon ay itaguyod ang bawat tahanan, yakapin ang bawat komunidad, at buuin ang isang mas maliwanag na mundo, hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Tunghayan ang aming kwento. Kwento ng mga pusong naglilingkod at misyon na buong pusong isinasabuhay, pinagyayaman at pinapatatag. Morning, guys! Morning, sir! Hello everyone, I am Terence Christopher Ang, Marvin Bernedo, Allen Christopher Silvano, Allen Villa, Allen Marie Alejo, Lorenza Angeline Antonio, Romel Magpayo, Bong Guevara, Judy Ann April Galisim, Chris Moralion, Mike Oliver Figueroa of Joy Nostalgia Foundation. The Foundation Development Unit oversees Joy Nostalgia Foundation, which is a non-stock, non-government organization licensed by DSWD, accredited with PCNC, and granted donee institution status by the BIR. Our mission is to empower Filipinos to live transformed lives in homeful and sustainable communities. We are fully committed to supporting the Philippine government's vision under Ambisyon Natin 2040. Our programs are designed to directly empower Filipino households, ensuring they are matatag, strongly rooted, maginhawa, living comfortably, and panatag, secure. In the Home Development Institute, we provide different capacity building sessions, learning courses to our beneficiaries, families, and communities that we serve in Naik Cavite and in Santa Maria, Bulacan. One of the flagship programs of Joy Nostalgia Foundation and the Home Development Institute is the Home Empowerment Learning Program, or HELP. Ang HELP seminar ay patungkol po sa pagbibigay ng financial literacy and housing literacy modules to prospective homeowners and those who are making an informed decision before they're buying their own home. Since 2016, we were able to provide this HELP seminar to more than 100,000 Filipino families. And one of the key innovations that we have right now is they can now access the Home Empowerment Learning Program in Hopeful.ph. Hopeful.ph is the synchronous online learning platform of the Joy Nostalgia Foundation, meaning they can access the learning contents of the HELP seminar and other capacity building sessions in that website. It's free. They just have to register and log into that website, and they can start learning different courses. Another programs that we're very proud of in Joy Nostalgia Foundation is the Masayang Pamilya para sa Batang Pilipino program. The MAPA program is in partnership with Ateneo de Manila University and Parenting for Lifelong Health Initiative. Basically, MAPA is a family formation program that we give to parents and children in our communities in Pasinaya Homes, Bulacan. And then yung MAPA Teens Program or yung Masayang Pamilya para sa Batang Pilipino,
Dito naman, mas tumutukoy sa pagkakaroon ng mas maayos na relasyon yung parent and teen. So, isa dito is yung pagkakaroon ng one-on-one time. Dito, binibigyan ng kahalagahan yung pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa bawat isa. Hindi lang para sa parent and teen, kundi within the family. It strengthens family dynamics, it strengthens family relationship with the main objective of ensuring that relationship between parents and children will be improved, will be nurtured, and in the process, be a contributor to the development of their whole community. Another family formation program that we have is the Basic Family Formation. This is in partnership with the Department of Social Welfare and Development and the NAIC LGU. So this is a DSWD module wherein we teach them about the basics of family formation and parent effectiveness. So yung Basic Family Formation or BFF, isa siyang foundation or sa mismong word na Basic Family Formation is mga basic in parenting skills. So paano sila magkakaroon ng kaalaman, paano pa mas maging epektibong magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Yung BFF and MAPA is ginagawa namin siya sa mga streets or alleys ng Pasinayan communities. And then dito, so nagpe-prepare nung mga chairs, tables, tents, kasi kumbaga para kang event organizer. Bukod doon sa mga logistic matters, may pagkakataon din na isa ako sa mga nagpa-facilitate ng mga modules natin. Kasi yung BFF and MAPA is a series of modules. So, para lang sa information lang din sa inyo, ang BFF consists of 4 modules, while the MAPA consists of 9 modules. So, ganun siya kahaba, and yung preparation niya din is kailangan sigurado. Bali, dalawa yung ginagawa kong trabaho sa foundation. Yung una, sa Community Development Institute, kami yung mga bumubuo ng mga iba't ibang mga organisasyon. So we establish communities like, for example, cooperatives. Bumubuo kami ng mga pwede maging leader ng mga cooperatives sa mga iba't ibang communities natin, beneficiary communities. As of now, I'm in charge of heading the cooperative team. We're the ones who are guiding or tumutulong sa ating mga target cooperatives sa mga communities na magsisimula pa lang. So, in the process of registering, starting their own cooperatives in the community. Pangalawa, binubuo rin namin o tinatatag din namin yung mga civil society organizations or CSOs na sa tingin namin, kailangan din ng community yun. Sa ngayon po, ang Joy Nostalgia Foundation ay may mandate na tulungan ng mga communities na magsagawa at magtatag ng kani-kanilang mga civil society organization na kung saan magiging katuwang ng JNF sa mga programa nito para sa mga communities natin. Nang sa gayon, yung mga programa natin ay maging sustainable at makatayo sa sarili nitong paa sa mahabang panahon. At pangatlo, yun, umaagapay din kami sa pagbuo ng Homeowners Association or HOA. So, para sa foundation, importante ang tatlong ito, ang HOA, ang cooperatives, at ang mga CSO organizations, para nang sa ganon, mas maging aktibo ang mga residente, magtulungan. Nang sa ganon, tulad nga sinasabi ng ating chairman, foundation chairman, na ang mga Pasinayan communities at iba pang communities ay maging daan upang lalong makita ang kahalagaan ng pagkakaroon ng isang bahay kung saan sila ay tatagal doon dahil ang komunidad ay nagtutulungan. Mga programa na ginagawa namin ngayon doon, meron na rin na-establish na disaster and emergency response training sa ilang mga communities sa Cavite dahil naniniwala kami na kinakailangan ang mga mamamayan doon sa mga Pasinayan communities ay maging aktibo sa pagtulong sa komunidad. Number 1 na tinuturo sa emergency response and preparedness ay pangalagaan yung buhay. At syempre, yung buhay na yan, nagsisimula yan sa pamilya. Sabi nga ng isa do sa mga trainers ng FEPAG, nagsisimula yan hindi lang do sa individual, but yung mga miyembro ng pamilya
dapat alam nila yung gagawin in times of disasters. Dapat meron niyang hazard planning, alam nila kung saan sila tatakbo. At dapat yung mga go bags, meron tayong tinatawag na go bags na kailangan bit-bit nila yan pag umalis ng bahay. So yun yung tinuturo. Sa bawat miyembro ng pamilya, dapat alam ito at dapat nagkakaisa sila para sundin yung programa. Kaya inaasahan natin na sila ang mga magiging first responders. Kung sakaling may mga sakuna tulad ng sunog at iba pang mga problemang darating sa communities. Saka isang grupo naman, yung Nation Building Institute, ninanais nating itaguyod yung mga iba't ibang organisasyon doon. Tulad ng kababaihan, kabataan, layunin din nating itaguyod ang mga iba't ibang immersion programs. Ang ginagawa po nating immersion ay isang paraan upang buksan ang pinto ng ating Pasinaya Homes communities sa ibang mga institusyon upang makilala ang buhay ng Pasinaya Homes, particularly ang buhay ng ating mga community na naninirahan sa loob ng ating mga komunidad. Lalong-lalo na yung mga nasa eskwelahan tulad ng Xavier at ibang exclusive schools na pwedeng puntahan ang ating mga communities at makita kung ano ang buhay sa mga Pasinaya communities natin doon, na makita ito pala isang posibleng lugar o daan sa solutions environment, ang gusto natin sabihin. At para sa taong ito, nagkaroon po tayo ng 3 batches ng community immersion ng Xavier School kung saan sila ay nanuluyan sa ating mga communities sa loob ng 3 araw at 2 gabi, kung saan may mga 254 na students ang bumisita at nanuluyan sa ating Pasinaya Homes Phase 1 and Phase 2 kasama ang 30 teachers kung saan sila tinanggap ng 137 foster families. Yung Community Development Institute at Nation Building Institute ay dapat nagtutulungan. Habang binubuo mo yung community, ang mga communities dapat na ito ay nakakatulong sa pagbuo ng isang nasyon o isang bansa. Thus, community development helps the country in nation building also. Bilang spiritual development officer, ako ang nagiging puso ng foundation wherein 2 bagay. Una, kaagapay kasama ng community sa pagpapalalim ng kanilang relasyon sa Diyos at makita ang Diyos sa pang-araw-araw nilang buhay. So, para sa akin, mahalaga ang spiritual development sa buhay ng pamilya kasi ang Diyos ang nagbubuklod sa kanila. Lalo na kapag nagbabahagi sila ng mga salita ng Diyos, nagdarasal sila ng sama-sama, yun. Results Management Officer of Joy Nostalgia Foundation, my role supports the organization's mission to empower and foster homeful and sustainable communities. My daily tasks include monitoring, collecting and analyzing data to assess the program's performance and conducting of the baseline assessments to establish starting points and ensuring that the set indicators are met. I also conduct evaluations to identify areas of improvement, learning sessions, coordinate field visits for data collection and collaborate with project teams or program teams to maintain accurate or up-to-date records. Being an admin and procurement officer of Joy Nostalgia Foundation, I'll always make sure to deliver sa ating mga program people ng maayos yung kanilang mga pangangailangan at siguraduhin ito ay naayon sa kanilang kailangan na gagawin para maibaba ang mga programa para sa ating mga beneficiary. At akin sinisigurado na there's no room for mistakes for me to not to deliver well yung mga needs ng ating mga program people kasi nakasacrifice dito yung kanilang trabaho at kung paano nila execute yung mga dapat na nilang gawin sa ating mga beneficiaries and also for the community that we serve. Through these efforts, we aim to contribute to a prosperous and resilient future for the Filipino people, fostering a society where families thrive and enjoy a high quality of life. As part
of the development community, Joy Nostalgia Foundation works closely with local government units, civil society, and academic institutions. And syempre, iba ring mga NGOs tulad natin, towards achieving sustainable outcomes that authentically drive positive impact among those whom we serve. At Joy Nostalgia Foundation, the love of family is the heart of our work. It's the belief that strong, thriving families are the foundation of strong, thriving communities. When we talk about the love of family, we speak of a commitment to creating environments where parents can nurture their children, where families can live with dignity, security, and hope for a brighter future. So love for family per se ay napaka mahalagang elemento na dapat matutunan or should be lived out inside the family. Ika nga sa kasabihan ni Oscar Hegertine na a bell is no bell till you ring it, a song is no song till you sing it. The love in your heart was not put there to stay. Love is not till you give it away. Ang pag-ibig ay hindi lang dapat mamalagi sa loob ng ating mga puso, kundi dapat natin itong ibahagi sa bawat isa. Ang pag-ibig na ating natutunan diyan sa loob ng ating pamilya ay kailangan din nating ibahagi sa ating komunidad, sa ating bayan at sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Ang pag-ibig na ito ay rooted din sa pag-ibig ni Jesus, kung saan tinuro niya sa atin na kailangan nating mahalin ang isa't isa same way na mahal natin ang Diyos sa ating puso. For me, love for family is that unconditional bond that connects us through shared experiences, love, and support. Para po sa akin, ang pagmamahal para sa pamilya ay ang pag-aalaga, pagpaprioritize ng kanilang well-being, standing by them through different challenges, at higit sa lahat, ang pag-celebrate ng mga iba't ibang success bilang isang pamilya. It is a matter of providing unconditional love with no ifs and no buts. Walang kondisyon. While you provide unconditional love by putting food on the table sa iyong pamilya, sa iyong anak, kung ikaw ay single, mga kapatid, magulang, okay? While you bring food on the table, the most essential is how you will be able to provide food on the table. At paano yun? Siyempre, mahalin mo yung trabaho mo. Because your work provides you the needed material or resources na pwede mong ihain sa mesa ninyo. So doon nakikita, in fact, we are having two kinds of families. Our families at home and our family at work. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Siyempre, di ba, para naman sa pamilya natin. So with that, you strive harder, and hindi lang yun, you enjoy what you do. Kasi nga, you're doing it for something good, for something great. So happy ka sa work mo because it benefits your family. Kaya you love your work the way you love your family. It is this same love that can also propel households in a community to take care of each other, especially during difficulties, and to strengthen their relationships with each other so that they can ensure their community has the systems and structures in place so that everyone there can flourish. Sa akin, ang mahalagang bahagi ng pamilya, sila yung nagiging inspirasyon at motivation ko para magkaroon din ako ng impact dun sa mga pamilyang tinutulungan ko. My love for my family motivates me to continue helping the Filipino families as well, because I believe that in assessing the progress and appreciating what my family has gone through and connecting it also to the families that we serve makes me wonder, where are we right now and where are we heading to?
Ang Joy Nostalgia Foundation kasi ay isa sa tinuturing ko na pangalawang pamilya ko, na kung saan sa kabila ng mga pagkakaiba namin, nagkakaroon pa din ng unity. So dito, ine-extend ko yung love ko sa kanila bilang isang role model din na maging responsable, at the same time yung dedication sa trabaho with love, na kung saan, kung paano ko din na pinapakita sa work ko, lalo na kapag nasa community. So, ganun din sa trabaho. Nagagawa ko na maayos yung trabaho ko kasi nai-inspired ako for our program people and for the unit, for the Joy Nostalgia Foundation na parang isa kaming pamilya, no? So, nakaka-inspired, nakakagana magtrabaho kasi we serve the beneficiaries, no? For simple things na nagagawa namin for our communities, like pag bumababa ako, especially on the ground, na nakikita mo silang nakasmile, nagti-thank you sa'yo, parang it's a big impact to me na beside of my own family, parang meron pa pala ako isang pamilya na pwedeng puntahan na-inspired ako sobra. At the same time, yun yung nakakapag-inspired sa mga ginagawa ko here in Joy Nostalgia Foundation. Yung love for family, ito kasi yung parang common value natin ng JNF, ng mga programa ng JNF, saka ng bawat homeowners na kapartner natin. Na kung saan, kapag naunawaan ng mga homeowners na yung programa natin ay makatutulong unang-una sa pamilya nila, no? Sa kanila bilang magulang, sa pagiging secured ng kanilang mga anak, na maipaliwanag natin na ang goal natin ay lumaki yung mga anak nila sa isang ligtas, mapayapa na pamayanan, doon natin nakukuha yung kanilang interest, doon natin nakukuha yung commitment nila na makiisa sa atin at mangarap kasama natin na yung community na pinaglilingkuran natin ay maging sustainable o yung tinatawag natin na maging homeful. Dahil tayo ay nag-organize ng mga communities, ng mga membro ng communities, ang lagi kong pinapaalala sa kanila in terms doon sa trabaho ko, pinapaalala ko sa kanila, huwag silang magturingang magkakaibigan, kundi magkakapamilya. Kasi pagka magkapamilya, magkaroon man ng hindi pagkakaintindihan, madaling nakakalimutan. Home is where the heart is. Through Joy Nostalgia Foundation, Filipino families do not just learn about the value of owning their own home, but also learn the skills to deepen their relationships and their sense of belonging, both within their families and in their community. In all that we do, Joy Nostalgia Foundation aspires to turn compassion into action. We believe that the Filipino family should experience security, hope, and the love they deserve.